mga kabady. Kain tayo mga kabady. Mga kabady. Habang nagkumakain kami, may naalala kami kailangan pag-usapan. Kasi, bakit ganyan sila pagdating sa OFW? Naalala mo yung napanood natin? Na noon time show. Yung may singing contest sila. I-share ko lang mga kabady. Yung host na yun, naghahanap ng sa audience, naghahanap ng kung may magre-request ng kanta. So ngayon, nag-request yung tao na yun. Galing Amerika. So ngayon, nung natapos na kantahin yung ni-request niya, binibiro nila na wala ka bang pa-dollar dyan, wala ka bang ibibigay dyan sa contentan kasi pinagbigyan yung request mo. So, doon ako na-offend nung may sinabi yung host na yun na kumakain pala kami mga kabady ng fried chicken. Walang kanin. Fried chicken lang. Puro ulam lang. So, doon ako na yung ano na yun, yung galing abroad na Pilipino, binigyan niya ng $1. So, yung $1 pang Philippine money na siya is nasa 50 pesos na. So, question siya ng isang host. Naalala mo yun, eh? Yung sabi niya, ilang taon ka na ba kuya sa abroad? Ilang taon ka na sa US? Sinagot ng Pinoy na yun, na sabi niya 21 years or 20 years na yun. So, doon ako na-offend sa sinagot ng host na parang bilang isang OFW parang ang pangit naman na porket nasa abroad ka. Tapos kapag may hihingi sa'yo, ibinigay kasi ng nanonood na yon, ng audience na yon is $1, diba? So parang kinwestiyon ng host na yon. Sabi niya, kuya, 20 or 21 years ka na nasa US, $1 lang yung kaya mo ibigay sa contestant. So parang ang pangit mga kabady, no? Bilang isang OFW, nakakadismaya na parang bakit ganun sila? Pag alam nila na OFW ka, akala nila mayaman ka na. Akala nila marami ka ng pera. Di nila alam yung pagod at sakripisyo mo dito para kumita ka ng pera. Sa totoo lang mga kabady, no, mostly sa mga Pilipino na OFWs ang sulok mo ng mundo. Mga sahod namin dito, oo, totoo na $. Pero hindi nyo ba alam kung paano namin tipirin din yung sarili namin para lang may ipang sustento kami sa pamilya namin? Lalo na sila may mga anak, may mga pinapaaral. So doon ako na-disappoint sa host na yun na nagbigay ng $1 yung audience na yun. Kinwestiyon na almost 20 to 21 years ka na nasa US, dollar yung kinikita mo. $1 lang yung kaya mong ibigay. So parang papaisip ako na bakit ganon yung mga mindset ng mga Pilipino sa Pilipinas na hindi sila nakaranas ng pag-abroad. May kanina pa ako nagsasalita. Sige lang, nakikinig ako. Naglalaro yung mga kabady. Huli ka. Naglalaro kasi siya eh, kaya nakikinig lang daw siya. So, hindi naman porket nasa abroad kami, dollar yung kita namin, mayaman na kami at marami na kaming pera. Halos nga sarili namin, bibili nga kami damit, ikamsa-kamsa na lang. Kung tutuusin niya, bibili na lang kami 3-10 na damit, pero wala kaming mahanap na ganyan eh. So, hindi ganun kadali bilang isang OFW. Na maganda lang sa pandinig at maganda lang pakinggan na ay galing abroad yan. Pero hindi niyo alam kung ano yung sakripisyo at kung ano yung hirap naman yung pinagdaanan. At hindi lahat ng nasa abroad is maswerte. Ano sabi mo? Yun lang. Yun lang. Oo. Mahirap po talaga maging OFW. Mahirap. Una-una dyan, syempre, yung unang kalaban dito, yung homesick. Ako halos, nag-start ako ng maging OFW. I was 18 years old.
Tapos, alam mo, yung ano doon, pagdating mo dito, nakaranas ka ng hirap, gusto mo umuwi. Tapos, pagdating mo sa Pilipinas, syempre magugutom ka. Wala kang, hindi naman ganun ka ano yung pagdatrabaho. Kaya kailangan talaga pag nag-abroad ka, meron kang baon na pangarap, tatag ng loob. Yun ang Diskarte. diskarte. Kasi, totoo yun. Hindi, depende kasi yun eh. May mga tao kasi talaga na materialistic, mga ganyan. Yung iba, yung sahod nila, bili dito, bili doon. Hindi, pero kailangan din mag-ipon para sa sarili. Hindi lahat ipapadala. Kasi ang hirap, pagdating mo sa Pilipinas, mag-stay ka ng ilang weeks, wala ka ng pera. So, maano ka na naman na, dapat mag-for good ka na. Pero dahil wala kang baon, babalik ka na naman. At saka, isa pa, ako kasi noon, parang nakasanayan mo na yung kultura nila, nakasanayan mo yung mga pagkain, yung weather nila. Hinahanap-hanap mo talaga yan. Kaya yung iba sabi, hindi na ako babalik. Pero malalaman mo na lang nandito na ulit. Kasi pagka na-adapt mo na yung ugali nila dito, yung kultura nila, maano ka na din, masasanay. Tsaka, maano mo na rin yung lahat, maraming pagbabago mangyayari. Pero syempre, mas masarap pa rin talaga manirahan sa sarili nating bayan. Kaya lang dahil sa sobrang hirap ng buhay, titiis talaga. Like me, Sakripisyo. single mom, walang ibang nag-aano sa akin. Syempre, sarili ko lang. Syempre, sa tulong na rin ni Lord, kasi binibigyan tayo ng lakas ng katawan, lagi talaga ipag-pray. Kailangan dito, malakas ang sikmura mo, malakas ang loob mo. Hindi yung basta-basta ka na lang pupunta dito. At saka, pagdating dito sa abroad, alam mo naman ang standard ng mga Pilipino. Pag sinabing Pilipino, ang taas ng standard nila. Kasi alam nila sa mga Pilipino, mapagmahal, mapagkakatiwalaan. Kaya dapat, dalhin natin yun sa ating pag-a-abroad. Siyempre, lagi tayong magdadasal. Swertihan po ang pag-a-abroad. Hindi po siya yung pag sinabing nakaapak Di ba ka ko yung minalas ako? Oo, kagaya ni Founder Phil dyan. Yung una niyang abroad, hindi ganun. Pero, at least, rin yun, alam mo minsan, pagka nakakaranas ka ng ganun, parang, pagka nakatagpo ka na ng magandang employer, masasabi mo na isa ka ng legit na OFW kasi naranasan mo na yung Nalagpasan mo yung trahedya na yun. Ako, ganun. Marami akong naranasan sa pagiging OFW. Tsaka dito kailangan mahaba talaga ang pasensya mo. Lalo na pag dito ka sa bahay nagtatrabaho. Kasi iba ang ugali ng mga Arabo. Ibang-iba sa atin sa Pilipinas. Kaya, yun. Tsaka iba yung kultura nila. Tsaka kung ano ugali mo sa Pilipinas, huwag mong dalhin dito lahat. Yes. Ang sikreto dyan, alam mo, pagka andito ka, pag nakaramdam ka ng homesick, huwag mo isipin yung mga happenings, yung mga magagandang memories mo sa Philippines. Isipin mo yung hirap na naranasan Kung paano ka pinalayas ng nanay mo. Kung paano ka nagutom. Ayun, lalakas yung loob mo. Kasi kung marami rin kasi akong mga nakasama na ay, namimiss ko yung ganyan, mga pyesa-pyesa, ganyan-ganyan. Kaya na homesick sila. Ako, ang ginagawa ko noon, pinapagod ko yung sarili ko. Sa oras ng trabaho, para pagdating ko dun sa kwarto, tulog. Hindi na ako mag-iisip. So, pagising ko sa umaga, trabaho. Ganun yung ginagawa ko. Sariling diskarte lang mga kabady. Walang makakatulong sa'yo dito. Kundi sarili mo lang. Mamamaga, alam mo ka kaiyak. Wala ka na mapapala. Wala ka mapapala kasi tsaka dito, ang ibang Arabo dito, ayaw nila na nakikita ka na umiiyak. Kasi, syempre, parang sa kanila yan eh. Kumbaga, haram sa kanila yun. Parang hindi nila gusto yung ganyan. Kailangan,
Kasi kaya ka nga kinuha, di ba, na karamay. Para kung mapanghinaan sila ng loob, nandyan ka. Yun. Ganun ang ibig sabihin ng katulong. Hindi naman porket katulong. Hindi naman. Kasi mga nagbabalak mag-abroad dyan, mag-ipon kayo ng dolyares. Pagdating yung Pilipinas, para may bigay kayo sa naghihingi, para hindi kayo matulad yan. Nakakaano lang mga kabady, na-share ko lang sa inyo kasi bilang isang OFW, alam ko yung sakripisyo yung hirap tsaka yung pagod. Para lang kumita ng dolyares, tapos i-questionin ka lang ng ganun. So, wag naman sana natin isipin na porket nasa abroad kami dito, dolyares yung sahod namin. Pag may hingingin kayo, dolyares na ibibigay namin sa inyo. Meron naman kasing mga OFW na pag umuwi, akala mo ang yabang. Parang one day millionaire. Meron kasing ganun talaga. Na pag umuwi, inom pa inom dito, pakain dito. Pero after, wala na, gutom na. Buti na lang ako, nung umuwi ako, puro labong yung kinakain ko. Kaya nga ko kay Founder Fidel ba? Sabi niya, pag umuwi daw siya, yung mga pinasalubungan niya ng kapitbahay, na after bigyan ng pasalubong, di na namamansin. So, sabi ko, susunod na pag uwi mo, huwag mo nang bigyan. Kasi, pag meron ka, papansinin ka. Pag wala ka na, wala. So, yun na lang muna mga kabady, na hababa na at see you sa next video at pag-usapan natin yung buhay OFW. Salamat sa panonood. Yan yung ating katagaan ng mangyayari, anong pagsubok sa hamon ng buhay. Susuka lang tayo, pero hindi tayo susuko, kaya Aga! laban lang. God to God be the glory sa atin lahat. Bye!